napapanahon na para kay Senator Joel Villanueva na amyendahan ang Bank Secrecy Law na ginagamit umanong proteksyon ng ilan sa paggawa ng iba't ibang uri ng katiwalian. Ang buong detalye ihahatid ni Raymond Dadbaas. Panahon na upang amyendahan ang umiiral na Bank Secrecy Law. Ito ang deklarasyon ni Senator Joel Villanueva sa kanyang sponsorship speech sa Senate Bill 1728 o ang Banking Reform for Integrity, Good Governance, Honesty and Transparency of Right Act. Ayon kay Villanueva, ang Pilipinas na lang ang siyang may pinakamaigpit na batas pagdating sa banking industry. Ito ay dahil sa Bank Secrecy Law na nakapaloob sa Republic Act 1405 at Republic Act 6426 na simulang ipatupad 70 taon nang nakalipas noon pang 1955. Paliwanag ng senador, napakagandang layunin ng batas para protektahan ang lahat ng mga gustong maglagak ng pera sa bangko. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay ginagamit itong sangkalan ng mga iilan nating mga kababayan na sangkot sa iba't ibang uri ng katiwalian. Dahil sa Bank Secrecy Law ay protektado ang mga tiwaling opisyal, money launderer, mga nagpupondo sa operasyon ng illegal na droga at mga mapagsamantalang mandaraya. Hindi maaaring silipin ng Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council o AMLAC, Bangko Sentral ng Pilipinas at pati ng Kongreso ang kanilang mga bank account. Babala ni Villanueva, kada taon na hindi na-update ang ating bank secrecy laws ay nalalagay sa panganib ang bansa para malagay muli sa gray list ng Financial Action Task Force. Kapag ito ay mangyari, hindi ang mga korap ang magdurusa kundi ang ating mga ordinaryong mamamayan. Ang mga OFWs na nagpapadala ng pera ay tataas ang kanilang remittance fees. Ang mga maliliit na negosyante na nag-apply ng loan ay dadaan sa mas maigpit na pagbusisi at ingan ng katakot-takot na requirement. At ang mga tapat na manggagawa na nag-iipon lamang para sa edukasyon at pang-emergency ng pamilya. Samantalang ligtas ang mga taong sangkot sa katiwalian para itago ang kanilang mga kasalanan. Sinuportahan siya ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa pagsasabing hindi dapat ang mga lehitimong may bank transactions ang matakot, kundi dapat ang mga kriminal. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.